Hinamak na manugang. Kabanata 22. Alam ni Jane Lewis na kinukutya siya ni Mark Lewis. Malamig niyang sinabi, mas dapat kang mag-alala tungkol sa sarili mong disenyo. Huwag mong hayaang malaman ng iba na gumastos ka ng pera para gawin itong muli ng isang tao. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Nanginginig ang mga balikat ni Mark Lewis at nagalit siya. Pasimpleng lumingon si Jane Lewis at hindi siya pinansin. Kahit na si Mark Lewis ay isang designer din sa kumpanya, hindi niya pinagtuunan ng pansin si Mark Lewis sa kanyang mga mata. 4 na taon na si Mark Lewis sa Wild Chicken University at halos hindi man lang nakuha ang kanyang graduation certificate. Hindi siya qualified na maging isang designer sa Lewis Group. Sa huli, sinabi ni Old Lady Lewis ang mga patakaran at binigyan siya ng trabaho bilang isang designer. Ang disenyo ng gusaling iniabot ni Mark Lewis noong nakaraang taon ay napag-alamang pangungopya ng isang dayuhang estudyante mula sa Architectural Department. Galit na galit ang kliyente mula sa A-side. Gumastos ng malaking pera ang Liwa family para ayusin ang iskandalo na ito. Malaki ang tiwala ni Jane Lewis sa sandaling ito. Siya ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap sa plano niyang ito. Ito ang pinakanasiyahan niya sa lahat ng mga blueprint na nagawa niya hanggang ngayon. Ang mga hurado sa entablado ay nagpalitan ng kuro-kuro sa isa't isa at panapanahong nagtatanong kay Old Lady Lewis. Nakita ni Jane Lewis ang matandang ginang na nakatingin sa kanyang blueprint ng matagal at tila nag-iisip tungkol dito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Bagamat mababa ang tingin ni Mark Lewis kay Jane Lewis mula sa gilid, alam niya sa kanyang puso na hindi siya maikukumpara kay Jane Lewis. Gayunpaman, ang posisyon ng direktor ng disenyo ay itinuturing na pangunahing pamamahala ng Lewis family. Ang pagtrato na maaari niyang matamasa ay mas mahusay kaysa sa kung ano ang mayroon siya ngayon. Desidido siyang makuha ito. Makalipas ang isang oras, itinaas ni Old Lady Lewis ang kanyang ulo at marilag na inilibot ang kanyang tingin sa karamihan. She cleared her throat. Agad na nabuhayan ang loob ni Jane Lewis habang balisang tumingin sa entablado. Ngayon na ang oras upang ipahayag ang mga resulta. Nakikita ko na lahat ay naglagay ng maraming pagsisikap sa disenyo na ito. Ang aming Lewis family ay maraming mahuhusay na tao. Ang pag-asa ng kumpanya sa hinaharap ay nasa iyo din. Pagkatapos ng pagpili ng ilang punong taga-disenyo at ako, nagkakaisa kaming sumang-ayon sa disenyo ni Mark Lewis ang pinakamaganda. Sa pagkakataong ito, gagamitin namin ang kanyang disenyo para pumunta sa One How Company para magbid. At the same time, umaasa kaming lahat susundin niya ang kanyang mga halimbawa at matututo mula sa kanya. Patuloy namin siyang hikayat. Nang marinig ang mga salita ng matandang ginang Lewis, si Mark Lewis ay natigilan saglit. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siyang tumayo at hindi makapaniwalang nagtanong, "Lola, pinili mo ba ang aking disenyo?" Bahagyang ngumiti si Old Lady Lewis. "Oo, napili ang iyong disenyo." Nang marinig niya ang resulta nito, tuluyang natigilan si Jane Lewis. Paano ito naging posible? Ang lakas ni Mark Lewis ay ang pinakamalala sa kumpanya. Siya talaga ang pumili ng blueprint niya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Jane Lewis na tumayo at sinabing, "Maaari ko bang makita kung ano ang blueprint ni Mark Lewis?" Bumaba ang mukha ni Old Lady Lewis at may dignidad na sinabi, "Matagal ka nang naging designer. Hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran ng kumpanya? Bago ilabas ang final draft para maiwasang mag-leak ang data, hindi dapat muna ito papakita sa ibang tao ang disenyo." Walang choice si Jane Lewis kundi umupo ng malungkot. Parang dinidiin ng bato ang puso niya at sobrang hindi siya komportable. Tulad ng pagkatulala ni Jane Lewis, si Mark Lewis ay napapaligiran ng mga tao at masayang tinanggap ang kanilang mga pagpapala. Tumingin siya kay Jane Lewis nang may pagmamalaki at sadyang sinabi, "Huwag mong isipin na kaya mo dahil sa ilang taon na nag-abroad para mag-aral. Ang propesyon na ito ay umaasa sa talento. Kung hindi maganda ang iyong talento, gaano man kahirap, basura ka pa rin, tulad ng basura mong asawa." Umiti din si Megan Lewis at sinabing, "I heard that there are quite a number of international students who use money to play overseas. How can they learn anything?"
Hindi na ituloy ni Jane Lewis ang pakikinig at malungkot na lumabas ng meeting room. Tumingin si Megan Lewis sa kanyang likuran at ngumuso sa pang-aalipusta. Sabi niya, "She really deserves it." Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao sa silid ng pagpupulong, tinawag ni Old Lady Lewis si Mark Lewis upang huminto at ngumiti habang tinatawag siya. Hindi pa nakaka-recover sa excitement ni Mark Lewis at masayang sinabi, "Lola, hindi ko talaga akalain na ang design draft ko ang mapipili." Bago pa siya matapos magsalita ay bumagsak ang mga mata niya sa mga design drafts sa mesa. Natigilan siya saglit. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinabing, "Lola, hindi akin itong mga draft ng disenyo. Sabi ko sa'yo ito, kaya sa iyo na." Magalang na sabi ni Old Lady Lewis, "Mula ngayon, ikaw na ang may-ari nitong design drafts." Nakita ni Mark Lewis ang tatlong salitang Jane Lewis sa pirma ng disenyo. Tuwang-tuwa siya at sinabing, "Lola, gusto mong makita ko ang disenyo ni Jane Lewis." Abangan ang susunod na kabanata.